News Updates. Isang construction worker patay, 2 sugatan sa landslide sa Liliw, Laguna. Deputy Speaker at Batangas Congressman Ralph Recto, bagong Finance Secretary. 91.47 million pesos financial assistance, pinamahagi sa mahigit 1,000 mga dating rebelde. State of emergency sa Papua New Guinea, idineklara kasunod ng riot at looting. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang construction worker ang napatay samantala 2 ang malalang nasugatan matapos bumagsak ang lupa sa tabi ng ilog sa Barangay Kalumpang sa Liliw, Laguna kahapon ng hapon. Base sa report ng Liliw Police, natukoy ang napatay na si Vijay Estrada Salisod, 36 na taon, samantalang ang 2 nasugatan ay sina Eduardo de Chavez de la Cueva, 59 na taon at Joel Apostol Basco, 41 taon. Bandang alas 4:30 ng hapon nang bumagsak ang bangin habang nasa gitna ng konstruksyon ng ginagawang dam sa lugar kung saan natabunan ng mga biktima. Rumisponde ang kanilang mga katrabaho at mga emergency responder para iligtas ang mga biktima, saka sila dinala sa Nagcarlan District Hospital para sa medical treatment. Itinalaga bilang bagong Department of Finance Secretary si Batangas 6th District Congressman Ralph Recto. Ito ang kinumpirma ng Malacanang. Ikinatuwa naman ng mga senador ang pagkakatalaga kay Recto at sinabing sa kanyang karanasan sa finance at economic policy, asset siyang maituturing ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Recto na dating senador ay naging chief ng National Economic and Development Authority o NEDA ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Papalitan niya si Secretary Benjamin Jokno. Samantala, ang business tycoon na si Frederick Go ay nanumpa rin bilang Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Mahigit 91 million pesos ang naibahagi ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga dating rebelde at surrenderies bilang financial assistance sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pinangungunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa taunang ulat ng departamento, 91.47 million pesos sa kabuuang 1,119 former rebels, kabilang ang 821 New People's Army o NPA at 298 militia ng bayan o AMB ang tumanggap ng financial assistance as of November 2023. Kasama rito ang immediate assistance sa 1,055 beneficiaries, livelihood assistance sa 713 recipients, reintegration assistance sa 1,074 beneficiaries, at remuneration sa 264 firearms na itinurn over sa tropa ng pamahalaan. Idineklara ang state of emergency sa Kapitolyo ng Papua New Guinea matapos mamatay ang 15 tao sa magkakahiwalay na insidente ng rioting o kaguluhan. Mahigit 1,000 pulis ang naka-standby para tumugon sa anumang sitwasyon ayon kay Prime Minister James Marape. Nagsimula ang tensyon makaraang magprotesta ang ilang mga pulis at tauhan ng pamahalaan nang madiskubre ang 50% kaltas sa kani-kanilang tinanggap na huling sahod. Una nang inamin ng PM na ang nangyari ay pagkakamali dahil sa computer glitch na itatama sa mga susunod na buwan. Hindi ito tinanggap ng mga nagpoprotesta at ang iba'y tinangkapang pasukin ang tanggapan ng Prime Minister. Bunga nito nagkaroon ng looting o pagnanakaw at rioting o panggugulo. Ang mga tindahan at sasakyan ay sinunog. Mga pamilihan at establishmento ay ninakawan dahil sa kawalan ng mga pulis na nag-strike. Kaugnay ng karahasan, kinumpirma ng Port Moresby General Hospital ang pagkamatay ng 8 sa Kapitolyo habang ang 7 iba pa ay sa lungsod ng Ley. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.